may pitik siya dito kay VP Sara ha. Meron siyang sinabi na hindi niya gusto kay VP Sara. Tapos, binatikos rin niya ang Administrasyong Marcos. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo mismo itong vlog ni Katonyeng. At tayo po ay magre-react sa kanyang mga sinasabi. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibago na naman tayong updates ngayon na nangyayari. Napansin natin yung vlog ni Katonyeng. Okay? Kilala naman natin itong si Katonyeng na news anchor dati ng ABS-CBN. At lately, si Katonyeng po ay supporter na rin ng gobyernong ito. No? Mainly sa Administrasyong Marcos. Sinuportahan niya ang Marcos administration o matatawag bang supporter ito kay Marcos itong si Katonyeng. Pero nung time rin ni former President Duterte, sumuporta rin naman itong si Katonyeng. Okay? Para naman in fairness ayaw ko na meron akong kulang sa aking pag-describe dito kay Katonyeng. Okay? Ngayon, sa nakita ko na vlog ni Katonyeng kanina, medyo may konti siyang reaction kay VP Sara na nagre-react siya kay VP Sara na dapat raw hindi yun ginagawa ni VP Sara, ganun ganyan. Hindi naman niya binabanatan si VP Sara, pero may ilang mga action si VP Sara na hindi niya nagustuhan. At sa higit sa lahat, in fairness to Katonyeng, nagprangka siya. Nagalit na rin itong si Katonyeng, okay? Nagalit na siya kasi sabi niya, itong Administrasyong Marcos, harap-harapan po ang mga korupsyon, ang garapalan raw, sabi ni Katonyeng. Dismayado na itong si Katonyeng sa mga korupsyon na nangyari sa Marcos administration. So, good job ni Katonyeng kasi nagprangka ka. Hindi ka kagaya ng ibang mga vlogger ni Bangag at ni Tambaluslos na ipinagtanggol ang Marcos administration kahit nakakasuka na ang mga pinanggagawa. Okay? So, good job na rin sa iyo. Pero, magre-react pa rin kami sa mga sinasabi mo na sa tingin ko i-react kita Katonyeng na yung mga hindi ko nagugustuhan din sa mga sinasabi mo. At sasang-ayon rin ako sa inyo sa mga magandang sinabi mo, okay? Because I have to be true to my reaction. Ayoko na basta na lang ako mag-a-agree o magdi-disagree without even explaining it, okay? Ako bilang isang vlogger, pinanindigan ko sa inyo, lagi kong sinasabi sa inyo na ang katotohanan lamang po ang aking ibalita, ang katotohanan at kakampi ako kung saan yung sa tingin ko ay para sa taong bayan, okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay, so kagaya nito, breaking news ito. So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Itong si Katonyeng, napapansin ko, di ko maintindihan. Kumakampi siya dito kay Bongbong Marcos, tapos ngayon naman, nagagalit siya, pero still, may pitik pa rin siya kay VP Sara. Okay? So, ito na lang. Hindi natin makokontrol itong si Katonyeng kung saan siya. Kasi ang explanation niya, binoto natin si Bongbong at si VP Sara, na unity team, magkaisa. Sabi ni Katonyeng, hindi ba pwede na magkaayos na lang? Ganon yung mga statement niya. Okay, kung merong magsasabing mga taong bayan na si Katonyeng po ay namamangka sa dalawang ilog, sa inyo na yon, okay? Ako, sa tingin ko the way I observe sa kanyang latest na vlog is may pitik siya dito kay VP Sara meron siyang sinabi na hindi niya gusto kay VP Sara, tapos binatikos rin niya ang Administrasyong Marcos. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo mismo itong vlog ni Katonyeng at tayo po ay magre-react sa kanyang mga sinasabi. Okay? Katonyeng, this is my own opinion. Hindi ko sinabing mas tama ako sa'yo. Hindi ko sinabi na mas magaling ako sa'yo. Pero, bilang isang Pilipino, demokrasya po tayo. Bawat isa sa atin have the freedom at irespeto natin kung ano ang opinion mo sa politika. Okay? Katonyeng, pasok at i-react ka namin. Me against the world, si VP Sara at saka si Attorney Zulaika. Ako naiintindihan ko yung point ni VP Sara. Ayan po, kita nyo, ayaw bumitiw nitong si Attorney Zulaika kay VP Sara.
matagal na siguro silang magkasama, no? Matagal na po silang magkasama. Ako, sa totoo lang, Katunying, ha, natatawa ako doon sa mga bangag vloggers at itong mga tambaluslos vloggers. Matatawag mo talaga mga bangag. Alam nyo ba? Ginawan pa nila ng Malaysia na si VP Sara raw ay isang lesbian, si VP Sara. At meron raw relasyon si VP Sara at si Attorney Lopez. Imagine that one. Ginawa nila ng issue. Ha? Yan, mga utak bangag yung mga vlogger na yan nagpapakalat. Wala na kayo sa hulog. Baka po ayaw na ayaw ni VP Sara na kumbaga madamay yung kanyang mga tao, especially ito kung kanyang... Kasi alam mo, Katunying, yan ang katangian ng good leader. Hindi mo papabayaan. Ganyan po ang mga Duterte. Ha, Katunying, ganyan po sila. Kaibigan, doon po sa problema niya. Pero kung babalikan po natin, kaya naman po nadama yung mga iba-ibang mga tao. Ano po, kaya nadama yung magkakaibang mga iba-ibang tao, mga tauhan po nila, those people who are working for the Vice President. Sapagkat ayaw talagang humarap ni VP Sara. Sasagutin kita dyan, Katunying. Alam mo ba bakit ayaw na ni VP Sara humarap sa Tuwadcom? Kasi hindi mo kasi inalam, Katunying. The reason is, nagbigay na po ng affidavit si VP Sara sa kanyang budget, di ba? No, yung kanyang programa sa Office of the Vice President, ang kanilang budget proposal. Ngayon, walang ibang binusisi kundi yung confidential funds. Topic pa rin. So, naiinsulto po si VP Sara dito, Katunying. Bakit pag-usapan ang isang confidential funds na tapos na yon, dumaan na yon ng isang hearing 2022, 2023, naging 2024 na lang ngayon, bakit yun pa rin ang ginigipit sina? At hindi lang, sabi pa nga ni Marcoleta, Katunying, hindi lang si Vice President ang merong confidential funds. Meron rin si Tambaluslos, meron rin si Bangag. So, bakit si VP Sara lang ang kanilang inimbestigahan when it comes to confidential funds? So, alam ni VP Sara nang lahat ng ito ay pamumulitika. Kaya ayaw na niyang pumunta dyan. Katunying ha, para alam mo. Ngayon, sabi mo na itong mga tauhan ni VP Sara, sila yung nadidihado rito, sila yung na-contempt. Hindi na yung kasalanan ni VP Sara. Kasalanan yun sa mga inuutusan ni Martin Romualdez. Okay? Para alam mo, ha? Katunying. Play. Kongreso. Pero ngayon, gusto pala niyang tumira sa Kongreso. Hindi niya gusto tumira. Ayaw lang niyang pabayaan ang kanyang tauhan. Hindi tumira. Kayo kasi, ikaw, matagal ka nang nag-news anchor, hindi mo pa rin alam yung konteksto kung anong ibig sabihin ni VP Sara sa pagsama niya sa kulungan kay Attorney Lopez. Yun ay pagpapakita ng loyalty ng kanyang mga tauhan. Loyal siya sa kanyang mga tauhan. Hindi niya pababayaan. Yan ang katangian ng good leader, Katunying. Magstay sa Kongreso. Ano po, mga kababayan? So, how is it gonna end? Yan po ang ating inihintay. How is it gonna end? Di natin alam. Pero, kung kami po ang tatanungin taong bayan, Katunying, gusto namin BBM resign. Yun ang totoo. Okay? Mix Doina, hello po, yung ating secretary ng mga moderators. Good day, Sir Donmar, at sa lahat. Shout out, ayan. How is it gonna end? Sana po ay maging maganda pa rin ang ending nito. Ang kwan lang natin dito, mga kababayan, sa totoo lang. Actually, Katunying, huwag ka nang umasa na maganda ang magiging ending. Magiging maganda ang ending nito kapag si VP Sara po ang papalit bilang presidente. Pero kung sasabihin mo na maganda ang magiging ending kasi magka-okay silang dalawa, sinabi pa nga ni VP Sara kahapon, ayaw na niyang areglo sa bangag na ito dahil nabudol na siya. Nelsky Vlog, good afternoon Sir Donmar at sa mga ka-moderator. Ayan, shout out. Ma'am Len Helen, good afternoon to all friendships. Ayan, Ma'am Len Helen, hello po. Ang ikinalulungkot natin ng higit dito sa pangyayari po na to, mga institutions po ito Ito, sasabihin ko sa inyo diretso Ang kagandahan po na ating nalalaman, ang paggastos ng confidential and intelligence fund, nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng ideya kung papaano hindi lang sa OVP, pati sa iba pang mga government agencies na may confidential fund, kung papaano po nila pinaglalaruan ang pondo ng bayan. Okay. Yan, babarahin kita dyan Pinaglalaruan. Bakit? Sa tingin mo, Katunying, si VP Sara, meron ka bang pruweba? Meron ka bang research
O naniniwala ka ba dito sa mga sinasabi ng tuwad ko? Na masabi mo na pinaglalaruan itong mga budget ng confidential funds? Babarahin kita dyan, Katunying, ha, baka hindi mo alam. Sinabi po ni VP Sara na yung 100 plus million pesos na confidential funds na yun is already documented na kung saan ito igasta. Kung ito po ay kukurakutin ni VP Sara, kung ito po ay i-corrupt ni VP Sara, or itong 125 million na confidential funds ay nakawin, kung itong mga ilan na ito ay nanakawin ni VP Sara, nagkakamali po kayo. Because this money is already calculated kung saan ito pupunta. Yan nga ang sabi ni VP Sara, bakit ko i-corrupt itong 125 million ba? Confidential funds na nakalagay naman doon na dito inilagay hanggang umabot ng 125 million. 'Di ba? At kung mangkukurap ka man, million lang, samantalang itong mga kongresista na ito, bilyon-bilyon po ang pera na dapat nating itanong na nawawala. Take for an example, ang flood control projects. Okay? Pwede rin nating tanungin ang mga confidential funds ng mga ilan nating mga institusyon at ahensya. Di ba? So, Katunying, mali yung sinabi mo na sasabihin mong pinaglalaruan ang itong confidential funds. Siguro, sa ibang institusyon o sa ibang mga departamento na gumagamit ng confidential funds. Pero wag si VP Sara. Give us proof na makapagsabi na pinaglalaruan ni VP Sara ang confidential funds. Di ba? Oh, sinabi mo kasi na tama lang itong nangyayari ngayon kasi the good side of it na nalaman natin na paano nila pinaglalaruan itong confidential funds. Siguro, unawain na lang kita, Katunying, na wrong term use or wrong use of words. Okay? Dapat sinabi mo na it's a good thing na alam natin kung paano ginasta ang mga confidential funds na ito. Oh, ganoon sana. Pero yung sinabi mong pinaglalaruan, kung marinig po ito ni VP Sara, may insulto siya dyan. Dahil itong confidential funds na ito ay hindi ito dapat pinaglalaruan. Yung pong tanong na dapat bang busisiin ang paggamit ng confidential fund, palagay ko hindi lang sa opisina ni VP Sara. Oh, dyan ka tama. Mag-a-agree ako sa iyo. Okay? Tama sang sinabi mo. Hindi lang sa opisina ni VP Sara dapat imbestigahan, kundi ang kay Martin Romualdez, kay Bongbong Marcos, o kung sino yung ahensya ng gobyernong gumagamit ng confidential funds, lahatin natin para fair. Dahil magagalit po ang taong bayan na sumuporta kay VP Sara na 32 million. Kaya nga nagkawatak-watak ngayon, syempre, kaunti lang naman ang mga kumakampi kay Marcos, mga loyalista at mga dilaw laman ang kumakampi sa kanya. Akala mo lang, marami sila. Pero ito yung mga pinklawan ni Leni Robredo ngayon na sila yung mga supporters ng mga pinklawan na nag-iingay ngayon, na akala mo mga dating mga Duterte, hindi. Intact pa rin ang mga DDS. Nag-iingay lang talaga itong mga pinklawan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman